Shinben Book 6, Chapter 146. Napaseryoso na lang si Ricky nang tamaan siya ni Mistal habang nasa ere matapos niyang bitawan ng bola. Hindi ito maganda kung iisipin dahil hindi niya kontrolado ang kanyang magiging bagsak sa sahig. Narinig na nga rin niya ang silbato ng referee at dito na nga siya tuluyang bumaba na kung saan ay may kamay nga ang biglang sumalo sa kanyang magkabilang katawan. Napaseryoso na nga lang ang mga manonood, lalo na ang team ng Cagayan de Oro City. Lalong-lalo na rin si Mistal nang si Kyrie ay agad na naagapan ang pangit na bagsak sana ni Mendez. Nahawakan nga niya si Ricky at kaagad din siyang napatingin ng seryoso kay Mistal dahil sa ginawa nito. Alam naman ni Kyrie na ito ang gawain ni Mistal sa team nila kaso napangiti na nga lang din si Kyle sa ginawa ng kanyang kakambal. Hindi na raw siya nagulat sa nagiging reaksyon nito kay Ricky dahil maging siya ito rin ang nararamdaman nang makilala niya ang manlalarong iyon. May kakaibang karisma ang Mendez na iyon na maging kalaban ay nagagawa nitong magustuhan siya. Sumilbato pa nga muli ang referee at binigyan nga niya ng intentional foul si Mistal na ikinailing na lang ni Coach Vlad nang mapatingin siya kay Kyrie. Salamat. Ito naman ang nasambit ni Mendez nang lumayo na sa kanya ang ace player ng Cagayan de Oro City. Hindi magandang matalo kayo kung mawawala ka sa game. Mahinang wika pa nga ni Kyrie na pasimpleng tinapik ang balikat ni Raven Mistal. Huwag mo nang uulitin iyon. Seryosong wika pa nga ni Kyrie. Pero Kap, magpapaliwanag pa sana si Mistal kaso dumiin ang kamay ni Kyrie sa balikat niya. Huwag mo nang ipaulit sa akin ang una kong sinabi. Sige Captain. Sabi na nga lang ni Mistal na biglang kinabahan kay Kyrie nang hindi inaasahan. Ang mga referee nga ay makikitang pinag-aaralan pa ang ginawang foul ni Mistal at sa replay nga ay napabo na lang ang crowd na hindi kasama sa CDO nang kitang-kita nila na talagang sinadya ni Mistal ang foul nito kay Mendez. Dahil nga roon ay naging flagrant foul pa ang hatol ng referee at ito ay dahil nagreklamo si Coach Isaiah na reviewin ng mabuti ang ginawa ng player ng kalaban sa ace player niya. Tama lang na iyon ang ibigay sa kanya ng referee. Si Raulong Mistal iyon. Sabi na nga lang ni Coach Isaiah na naglakad na pabalik sa bench niya. Naroon nga mga players niya at dahil dito ay may isa pang free throw ang team niya at kanila rin ang magiging possession ng bola. Hindi na nga rin pinapasok ni Coach Vlad si Mistal at ibinalik niya si Quirino. Same line-up pa rin naman ang Calapan City na kung saan ay kasama ni Mendez sina Dre, Carlo, Marky at Marlon. Naipasok nga rin ni Ricky ang kanyang bonus free throw mula sa foul ni Mistal at ang isa pang free throw na nakuha rin nila sa flagrant foul ng player na iyon. Naging 83-55 nga ang score matapos iyon at sa Calapan City pa rin nga ang possession. Pagkasamot nga ni Ricky Mendez ay narito na nga kaagad sa harapan niya si Kyrie. Marahang napangiti si Ricky dahil naalala niya ang ginawa nitong pagsalba sa kanya kanina. Salamat ulit, hindi ko inaasahang gagawin mo yun. Sabi nga ni Ricky. Hindi ko yun ginawa dahil mabait ako. Sabi naman ni Kyrie na mabilis na kumaliwa at kanan sa pagdepensa kay Mendez. Ginawa ko iyon para mas ma-enjoy ko ang paglampaso sa iyo. Dagdag pa nga ni Kyrie at sa pag-iwas ni Mendez sa kanya ay bigla na lang siyang napapangga sa screen na ibinigay ni Lee. Napaseryoso na nga lang si Kyrie, marahang itinulak ang kanyang kalaban na si Lee. Si Ricky naman ay agad na pinalapit si Quirino at sa pagdiretso nito ay siya naman pag-iwas niya rito sa pamamagitan ng pagyuko. Kasunod nga noon ay ang biglaan niyang pag-abante ng mabilis at malaki sa tabi nito. Isang duck-in move nga iyon at napaseryoso na lang siya nang lumitaw kaagad si Kyrie sa tabi niya. Makikita nga ang kaseryosohan sa mata ng dalawang players na ito at bumigla na nga lang si Mendez ng paghinto at pagbitaw sa bola. Isang extra pass papunta sa likuran ng kanyang ginawa at doon na nga napaseryoso si Coach Vlad dahil sinambot na ito ni Lee na hindi na nga nag-isip pa. Isang tres agad ang pinakawalan nito at hindi ito naabutan ni Quirino. Kumalog nga ang bola sa ring at sa huli ay pumasok ito na ikinakuyom na lang ni Lee at ikinatuwa ni Mendez. Sa pagpunta naman ng bola sa CDO ay napaseryoso na lang ang mga players ng Calapan nang bigla na lang magtakbuhan agad ang mga players ng kalaban nila. Nilampasan nga sila ni Kyrie, Kyle, Digma at Quirino. Agad namang lumangit-ngit ang sapatos ni Carlo, Ricky, Dre at Marky para humabol. Naibato na nga ni Dilima ang bola at sa pagsambot dito ni Digma
ay agad nga niyang ipinasa ito kay Kyle Lastimosa na agad na ibinigay rin kay Kyrie ito na dumiretso agad sa basket. Si Dre naman ay humabol agad dito at sa pagtalon nga rin ni Lastimosa ay napakuyom na lang ang kanyang defender ng isang extra pass ang ginawa nito. Si Ricky nga ay napatakbo kay Quirino na biglang huminto sa may corner 3-point area. Kagaya ng ginawa ni Lee, isang thrust din ang pinakawalan nito at nagwala nga ang CDO crowd dahil doon. Hindi lang kayo ang may 3-point specialist. Sabi na nga lang ni Kyrie sa sarili na agad na napatingin kay Quirino na nag-thumbs up pa sa kanya. Calapan City na nga muli ang bola at sa pagsambot ito ni Mendez ay agad siyang napaatras nang biglain din siya ni Kyrie ng depensa. Ganito ang gawain mo, Ricky. Sabi nga nito at si Ricky naman ay napangiti at bumigla ng yuko at abante sa tabi nito. Ginamit ka ni Mendez ang kanyang katawan para maging panghawi at agad niyang ipinasa ang bola kay Carlo Ibanez na mabilis na binantayan ni Kyle. Sa pagsambot ni Ibanez sa bola ay isang mabilis sa pagkaliwa ang ginawa niya laban sa kanyang defender. Isang biglaang tres ang ginawa nito at napaseryoso na lang si Kyle dahil hindi niya naabutan ang ginawa nito. Makikita nga rin sa mukha ni Carlo ang kakalmahan at nang halitin ng bola ang basket ay napakuyom na lang siya at napatingin kay Kyle. Wala na akong dapat maging hesitation sa mga gagawin ko. Kailangan ni Mendez ng katulong sa opensa. Masabi na nga lang ni Carlo sa sarili na mabilis niyang dinikitan si Kyle Lastimosa. Naikwento rin sa akin ni Maki ang tungkol sa isang ito. Kailangan mag-ingat din ako at maging handa. Hindi pa nagpapatalo ang mga ito sa labang ito. Sabi naman ni Kyle sa isip na bigla na lang pinasimplihan ng tulak si Carlo at agad na hiningi ang bola mula kay Dilima. Sa pagsambot nga ni Kyle sa bola ay siya naman pag-agaw na iba niya sa kanya rito. Napangiti na nga lang si Kyle at agad na iniiwas ang bola. Mukhang nagising ka na yata. Mahina pang sinabi ni Kyle at sa pag-abante niya ay agad ding humabol si Carlo Ibanez sa kanya na agad siyang dinikitan. Napahinto nga si Kyle at agad na ibinigay muna kay Digma ang bola. Si Dre naman ang humarang dito at agad na napangiti si Digma nang biglain niya ang kanyang defender ng pagkaliwa na kung saan ay may screen palang nakaabang si Quirino. Napaseryoso na nga lang si Coach Isaiah sa nakikita niya. Mukhang hindi lang kina Lastimosa raw umiikot ang galawan ngayon ng Cagayan de Oro. Sa paglabas nga ni Quirino ay siya rin pagpasa ni Digma ng bola rito. Agad ding hinarangan ni Digma ang dalawang kalaban na sina Sanchez at Lee. Pumilit din naman si Sanchez na makahabol kay Quirino kaso mabilis ang release nito sa bola at isa na naman ngang tres ang naipasok ng Rangers na kinadagundong ng buong venue. Ano na ngayon ang gagawin mo? Hindi lang kami ni Kyle ang dapat ninyong bantayan. Mahinang wika pa nga ni Kyrie kay Mendez na ito rin ang naisip. Ito nga ang dahilan kung bakit wala pang talo ang CDO dahil may iba pang players ang kaya ring umiscore sa team nila. Sakit sa ulo ang 3-point shooter nilang si Quirino. Talagang tinapatan nila si Marky. Sabi na nga ni Coach Isaiah na marahang napakuyom. Nakakabingin defense chance nga rin ang sumalubong sa Team Calapan nang nasa kanila na ang bola. Si Kyrie na ang nakay Mendez, si Kyle ang nakay Ibanez, si Digma ang nakay Sanchez, si Quirino ang nakay Lee at si Dilima naman ang nakay Magbuo. Tumakbo nga kaagad si Lee para sa screen at sa paggamit ni Mendez dito ay siya naman paglayo ni Marky ng mabilis. Isang bounce pass nga ang ginawa ni Ricky at sa pagsambot ni Marky ay napaseryoso na lang siya nang si Kyrie Lastimosa ang ngayon ay nasa tapat niya. Napangiti na nga lang si Marky at isang jab step ang kanyang ginawa na sinundan niya ng isang agarang pagtalon sa 3-point area. Makikita naman si Kyrie na pinanood lang siya at dito na nga rin napaisip si Lee. Pinakawalan nga niya ang bola at napaseryoso na lang si Coach Isaiah nang magmintis iyon. Maliit na ngiti naman ang sumilay kay Kyrie at sa pagtalon na Magbuo at Dilima para sa rebound ay si Kyle Lastimosa pa nga ang nakakuha noon. Si Kyrie, habulin ninyo! Sigaw ni Coach Isaiah at dito na nga kumaripa si Mendez ang takbo. Ang mga manonood niya ay napalunok na lang nang makita ang dalawang ace player ng dalawang team na nagmamadali. Ang bola nga ay naibato na ni Kyle at sa pagsambot ni Kyrie agad siyang huminto at tumalon sa 3-point area. Napakuyom na nga lang si Ricky at dito na nga dumiin ng todo ang kanyang mga paa sa sahig ng court. Sa pagpunta niya sa harapan ni Kyrie nang tumalon ito ay buong lakas din siyang tumalon. Napaseryoso si Kyrie at nang pakawalan niya ang bola ay siya naman pagtama ng ilang daliri rito ni Mendez. Nahagip ni Mendez ang kanyang 3-point shot. Sa paglapag nga nilang dalawa ay doon na rin sila tumakbo papunta sa basket. Masyado akong naging kampante. Nasabi na nga lang ni Kyrie sa sarili at sa pagsablay ng bola sa basket ay dito na nga siya napaseryoso.
nang sandalan siya ni Mendez. Tingnan ninyo si Mendez, pinaks out si Kyrie. Sigaw nga ng isang manonood at ang mga fans ni Kyrie ay napakuyom nang makita iyon. Maraming salamat sa ginawa mo kanina. Kaya susuklian ko iyan ng mahigit sa 100% ng paglalaro ko. Kung hindi ito magiging epektibo, matatalo kami sa labang ito. Sambit nga ni Ricky na buong lakas sa tinalo ng bola at nangahawakan na niya ito ay dito na nga napaseryoso ang mga players ng Calapan City. Nakalimutan mo yata, Ricky. Kambal kami ni Kyrie. Sabi nga ni Kyle na siyang kumuha ng offensive rebound at pagkatapos noon ay agad niyang pinakawalan din iyon papunta sa basket bago siya lumapag. Sa pagpasok ng bola sa basket ay siya naman pagwawala ng audience. Si Ricky naman ay nagdilimang paningin at agad na lumambas sa baseline. Sa pagkuha niya sa bola ay siya namang agaran niyang pagbato rito papunta sa side nila. Umalingaw-ngaw na nga lang ang tunog ng bola nang tumama ito sa palad ni Kyrie. Si Ricky nga ay napakuyom na lang nang i-intercept ito ni Kyrie na makikitang talagang seryoso rin sa pagbawi sa kanyang ginawang block dito. Dinakot nga ni Kyrie ang bola at sa paglapag niya ay siya naman paglampas sa kanya ni Mendez. Amin pa rin iyan. Mahinang wika ni Ricky na nagawa ngang paluin ng bola. Naunahan niya ang reaksyon ni Kyrie at nang ang bola ay kumawala ay dito naman agad na kumilos si Kyle. Dalawa kami, iisa ka lang. Sabi nga ni Kyle na agad na hinaklit ang bola na makukuha na ni Mendez. Subalit bago yun mangyari ay nabawi pa rin ito ni Mendez. Ang bilis! Sabay na bulalas na nga lang ng kambal na agad na napakuyom nang mabawi pa rin nga ni Mendez ang bola. Sa paghawak nga rito ni Mendez ay agad din niyang ibinato ito sa kanilang side. Bigla pa nga siyang nilampasan ni na Kyrie at Kyle. Hinarangan ng dalawang bola at dito na nga napakuyom si Ricky dahil natamaan ang pasa niya ng dalawang iyon. Talagang wala raw magpapatalo sa kanila. Hinabol nga nilang tatlo ang bola at sa pagkakataong ito ay dumating na nga si Dre na siyang kumuha noon. Pagtingin nga ni Mendez kay Dre ay agad itong tumango. Kasunod noon ay ang agarang pagtakbo ni Mendez na agad na pinasahan ni Sanchez ng bola. Humabol agad si Digma rito at sina Kyrie at Kyle naman ay napakuyom na lang dahil sa Calapan na nga muli ang possession. Bumigla nga rin ng hinto si Mendez at sa pagharap niya kay Digma ay dito na nga siya agad na umabante. Bumigla nga siya ng iwas sa kanyang defender at sa pagtaas ng bola mula sa kanyang mga kamay ay siya naman paghampas niya rito papunta sa kakampi niyang hinihingi ito. Sinambot nga ni Marlon magbuo ang bola at dito na nga napahanda si Dilima. Agad niya itong dinikitan kaso bumigla ng iwas si Magbuo at bumigla siya ng talon papunta sa basket matapos iyon. Naiwan nga si Dilima at nakapuntos nga ang sentro ng Calapan City. Magpo-focus sa akin ang depensa nila kapag ako lagi ang pumuntos. Sabi nga ni Mendez sa sarili na agad na hinarangan ni Digma. Isang mahigpit na depensa nga rin ang agad na ginawa ng Calapan City. Sabi nga sa kanila ni Coach Isaiah na kung gusto raw nilang manalo, kailangang dikitan nila ang depensa ng kalaban. Talagang mahusay mag-isip ng gagawin itong si Mendez. Sabi na nga lang ni Coach Vlad na napatingin sa oras ng quarter. Dito na nga rin makikita sina Kyle at Kyrie na nagkatinginan. Sabay nga nilang nilayuan ang depensa ng kanilang mga katapatan at doon na nga rin ibinato ni Dilima ang bola kay Kyle na agad na ipinasa kay Kyrie. Sa pagsambot ni Kyrie sa bola ay agad siyang umabante at ibinalik muli ito kay Kyle. Kumaripas ang takbo ang kambal at sa pagdating nila sa kanilang side ay dito na napaseryoso ang mga players ng Calapan nang sabay na huminto ang dalawa. Pinatalbog nga ni Kyle ang bola habang nasa harapan si Carlo Ibanez. Hindi lang iyon, makikita nga rin si Kyrie na kalmado lang na nakatayo sa harapan ni Dre Sanchez. Napakuyom naman si Mendez dahil parang alam na raw niya ang mangyayari. Ganito rin daw ang ginawa ng dalawa kanina sa kanila sa pagtatapos ng second quarter. Dito na nga rin siya napatakbo at sa pangyayaring iyon ay bigla nilang sabay na iniwanan ni na Kyrie at Kyle ang kanilang mga defender. Sina Digma at Quirino naman ay lumabas mula sa loob ng arko at sa pagkakataong ito ay walang takot na nilusob ng kambalang basket. Tumalon nga bigla si Kyrie na hawak ang bola at sa pagbato niya kay Kyle nito ay siya namang pagbato muli ni Kyle doon. Nililito nga nila ang depensa ng Calapan City at habang nangyayari iyon ay makikita naman si Mendez na mabilis na nag-oobserba sa paligid. Sa pagsambot nga muli ni Kyle sa bola at sa pagsasara ng depensa ng Calapan City laban sa kanila ni Kyrie ay dito na nga sumilay ang ngiti sa labi ng magkakambal. Isang extra pass ang ginawa ni Kyle at papunta ito sa labas ng arko. Papunta ito kay Quirino na walang kabantay-bantay ng oras na iyon.
Napangiti na nga lang si Coach Vlad hanggang sa isang player ng Kalaman City ang bigla na lang nahampas iyon. Lumitaw si Mendez at makikita sa mata nito ang kaseryosohan at maliit ng ngiti sa labi. Nabasa niya ang gagawin ng kambal sa pagkakataong ito at sa pagkuha niya sa bola ay siya rin paglampas niya kina Quirino at Digma. Hindi kayo hahabot sa akin. Sabi pa nga ni Mendez at sa pagdating niya sa side nila ay isang tres kaagad ang kanyang pinakawalan. Sina Digma naman at Quirino ay napalampas at wala na nga silang nagawa kundi ang panoorin ng pag-arko ng bola sa ere. Hinalit nga ng bola ang basket at may kita nga rin ang pagkuyom ni Mendez matapos gawin iyon. Pinatahimik na naman nga niya ang CDO crowd nang gawin niya ang play na iyon.